Sana'y magtuloy po ang ating pangarap. Sana'y maituloy natin ang kontratang ito. At babalik ako sa isang mas malaking lugar na kung saan ipatatawag ko ang lahat. Kayong lahat at ang marami bang sasama sa atin. At magsasalita ako sa inyo bilang isang ganap na senador na ng ating republika. Salamat po. Yan po. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung bali sa amin. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao, iba. Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo, ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Imbes na agap, imbes na ayos, imbes na tupad, bababayin natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Subok na ang lakas ng lamig! Ang problema po, sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, basta sikat lang siya, yun na iboboto natin. Basta sikat lang. Basta nakakagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Na dahil sa kasikatan lamang, hindi man lang ninyo tinanong
paglapit po nila lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niya may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po, pinaka-problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador Pebrero 12. Sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato, at mga congressmen nakakandidato, may daladalang konting barya na sinasabi nilang AX, tupad, akak. Mga kababayan, ganyan na lamang ba ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan? Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan? Ipagpapalit niyo po ba sa 5,000 piso ang kinabukasan ng ating bansa? Ipagpapalit pa ninyo sa 5,000 piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino? Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo, pero nakikiusap ako sa inyo, pagkakuha ninyo, huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Hindi nila pera yun at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklat sa inyo. Nakakahiya po. Kailangan malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yung kailangan malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganon magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ng mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi niya lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang kahirapan na matagal niya nang tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Isa po nga, sinara ko na lang eh. Kasi po pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating tulungan ninyo akong gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabi nito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay, hindi lang para
para sa sarili natin, kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit ganun? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Wala nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung pinabanggit ko sa inyo. Totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasing nagbabantay. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti. Invest na akap, invest na ayos, invest na tupad. Pababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan, 2,000 pababa. Kinakailangan ilibre na yun. Yun ang tunay na akap. Kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Eh bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pababa. Ibigay sa mga taong ganun ang consumption sa kuryente. Ang mag-benepisyo po nun pag ginawa natin, magagawa naman yun. Pag nagawa natin yun, 4.5 million Filipinos na mahihirap ang mabebenepisyo. Katumbas ng 28 million Filipinos. Hindi yung pupunta sa inyo akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapos ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad, pumili lang ng mangilan-ilan at binigyan ng akap. Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako, bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa mga kapit, kahit ako kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba, ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na rin sa inyo na tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilinlan sa kanila. Ni huwag ninyong titingnan. Mga salbahe yan mga yan. Bakit ko sinasabi salbahe? Ini-insulto nila kayo. Huwag kayong pai-insulto sa kanila. Ako ayoko mag-insulto kahit kaya. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan nyo yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung bali sa amin. Lahat sila ay pare-parehong may projects. Ayun, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo nun. Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Maawa po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabing ito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikom ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo, may
nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao, ang iba. Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo, ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Salamat po sa suportang iyan at gusto kong samantalahin, gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun ako. Naniwala kayo sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sapagkat yun lamang po ang tanging paraang nalalaman ko kung paano ako magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo. Kilala ninyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Kilala nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo. Mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong mainip at darating sila sa inyo, maniniklood sila sa inyo. Hihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanda kayo. Limiin ninyo. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko. Kapag inabot nila yung pera na yon, yun ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo. Pero kalimutan nyo na yung mukha ng tao na yun. Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat makapaglagay tayo doon kahit isa lang. Kahit isa lang. Kailangan po yung bumoto ng 12. Magpapagod pa kayo. Isa lang ang kailangan niyo. Iba-iba po ang katawan ng ating Senado ngayon. Merong ganito, may ganyan, may ganun at may ganun. Kumbaga sa niluto, mga kababayan, hindi po ninyo alam kung anong klaseng luto ang Senado ngayon. Kung magluluto po kayo ng putahe, magluluto kayo ng paksiw, alam po ninyo kung anong sangkap na gagamitin ninyo. Alam po ninyo kung anong sahog ang gagamitin nyo para makapagluto kayo ng paksiw. Kung anong sinigang kaya, kahit anong luto, alam ninyo, kabisado nyo. Adobo, alam ninyo kung anong kakailanganin nyo. O kung titignan mo, Senado ngayon dahil iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog sila. Anong klaseng luto ang Senado ngayon? Ilan? Sunog. Hindi nyo malaman kung anong klaseng luto. Pagpag. Kapag inuluto, ang niluto ninyo, hindi nyo maintindihan, napakahirap pong kainin. Samantalang silang magsisilbi sana sa inyo. Ibig ba ninyo sabihin, ilalatag sa inyong mesa ang isang pagkain na hindi nyo alam kung paano niluto ito? Iba-ibang sahog, iba-ibang sangkap. Paano mong kakainin ito? Ano pong kaugnayan ng lahat ng ito sa aking sinasabi niyo? Bakit gusto kong pumunta sa Senado kahit sa ngayon ay hindi natin malaman kung anong klaseng luto ito? Bakit?
Para sa ganon, kahit ano pang luto ngayon ito, pagdating ko doon ay magkakaroon ng isang magic sarap. Magkaroon man lang ng lasa itong luto na hindi natin malaman kung ano ang pangalan. At baka doon ay magsimula. Sapagat nagkaroon kahit anong lasa, may lasa. At mula sa lasa na yan, mga kababayan, magsisimula ang pag-asa. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang gabing ito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, gagawa tayo ng isang kasaysayan. Kung kinakailangan, gumawa tayo ng kontrata ngayong gabi. Bayag ba kayo na sa gabing ito'y simulan natin kung paano natin papaguhin at takhanan ng ating bansa? Magsisimula po tayo sa isang tao lamang, pwede na po yun. Basta kailangan lang magkaroon ng magic sarap. Tama po? Bago po ako magtapos, gusto kong tawagin yun pong mga nominado ng aking party list na iiwanan ko sa House of Representatives. Kasi po kung ako'y dadalhin nyo na sa Senado, iiwanan ko po yung party list sakit na sa maraming panahon ay nakatulong din po ng pagbibigay ng kahit konting tulong sa ating mga kababayang nirepresent namin, lalong-lalo na po yung kababayan nating mahirap. Ang sakit party list po ay matagal na po na nagsilbi sa Kongreso. Gusto ko lamang pong tawagin yung 3 nominees po para makilala din ninyo at sana'y sila po ay huwag na ninyong pabayaan. Kahit ako'y aalis na sa House of Representatives, sila sana'y panatilihin natin na makapagsilbi pa rin sa inyo. Ang first nominee ay yung aking anak, Paolo Henry Marcoleta. Ang pangalawang nominee po ay si Jopel Balmosina, anak po ng ating Yusef Cito Balmosina. Ang pangatlo po ay si Andy Ryan Pason, isa pong kasamang leader ng mga pinagsama-samang mga cooperative dito sa ating bansa. Sila pong tatlo ang aking pinagtiwalaan na kapag ako po'y aalis na dito sa House of Representatives, sila naman po ang aking pinagtiwalaan para ituloy po nila yung naging layunin namin kung bakit namin itinatag ang Sagip Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Utang na loob ko po ang pagsama ninyo sa gabi ito. Sana'y magtuloy po ang ating pangarap. Sana'y maituloy natin ang kontrata nito. At babalik ako sa isang mas malaking lugar na kung saan ipatatawag ko ang lahat. Kayong lahat at ang marami pang sasama sa atin. At magsasalita ako sa inyo bilang isang ganap na senador na ng ating republika. Salamat po. Salamat po.